At sa punto naman pong ito, makakapanayam natin si Atty. Rufino Penny Policarpio III mula po sa University of Asia and the Pacific at Policarpio and Accorda Law Office para bigyang linaw ang ilang usapin pagdating sa impeachment trial. Magandang hapon po, Atty. Policarpio. Si Bien Manalo po ito. Magandang hapon sa iyo, Bien, Sir Bien, and sa lahat ng ating manonood at tagatangkilik, good afternoon. Okay, attorney, ipinatupad na po ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero itong two-strike rule sa mga lalabag sa Rule 18 o yung sub judice rule. Ano po, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, attorney, ano po ba itong Rule 18 at gaano po kahalaga ito sa pag-usad ng impeachment trial sa Vice Presidente? Okay, thank you, Bien. No? Ang Rule 18 ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment. So ang ating impeachment court, na ang Senado natin, meron silang set of rules. No? Meron silang mga patakaran nila para sa pag-conduct ng impeachment proceedings na ito. At one of those rules is Rule 18, yung sub judice. No? Ang sub judice is yung patakaran o rule sa conduct, no, sa pagkilos at pananalita ng mga kasapi dun sa impeachment, yung mga may kinalaman dun sa impeachment proceedings mula dun sa judges, dun sa nasasakdal, at lalo na dun sa kanilang mga abogado at mga kasali dun sa bawat panig, no. Sa lahat ng nandyan sa impeachment court proceedings ay sakop nitong Rule 18, which is the sub judice rule. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magbigay ng salita, kilos, or panayam na makakaapekto dun sa nangyayari sa loob ng korte. Hindi ka pwedeng magbigay ng iyong opinyon na makaka-impluensya at makapagbibigay ng masamang kumbaga impression or masamang imahen sa impeachment proceedings na nagaganap. So in other words, as a member of the impeachment proceedings, you are duty bound to settle or to discuss everything within the court and not outside. So ang magandang sinabi ni Senator Escudero, ang ating presiding officer, we will close the door to the court of public opinion. In other words, ang kasong ito ay dapat mahusgahan dito lang sa korte at hindi sa labas ng korte. So yan ang sub judice rule. No? It's from the Latin word sub, nasa ilalim, judice ng korte. No? So lahat ng napapailalim sa impeachment court, hindi dapat makalabas or hindi dapat pag-usapan sa labas ng korte. Attorney Penny, nabanggit po ng hostile witness na si OBP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Limuel Artonio na may otorisasyon po mula sa Vice President ang lahat ng nangyaring transaksyon hanggang sa pag-disburse po nitong confidential fund. Tingin niyo po ba madidiin o mapapalakas nito yung argumento po ng prosecution laban sa Vice Presidente? Opo, bien, no? Mabigat ang naging testimonya na ito at ito ay nagpapalakas lamang at or sinasabi nila, it reinforces yung unang testimonya na ni other hostile witness na si Gina Acosta. Tumitibay ang ang naging testimonya nitong dalawang witness na ito upang malaman na natin, ma-establish na natin na talagang from the beginning hanggang sa dulo lahat ng bagay na nangyari ukol dito sa confidential funds na ito ay may approval, may kinalaman at mayroong kaalaman ng ating Vice President sa lahat ng naganap. At hindi gagawin ito ng kanyang membro ng kanyang staff, no, at ang kanyang mga opisyal kung hindi niya pinayagan at binigyan ng approval. So mabigat 'yan at yan ang magiging kumbaga paksa ng kanyang depensa, no? Doon natin, yun ang abangan natin kung paano niya ipapaliwanag itong lahat ng nangyayari na ito na sa tingin ng iba ay talagang maanumalya or talagang hindi sang-ayon, no, sa mga naging patakaran ukol sa confidential funds. Okay, Attorney Penny, million-million or rather billion-bilyong piso ang involved dito. Paano po ba dapat tingnan ito ng ating mga kababayan, lalo na't lahat po tayo ay taxpayers? So, alam nyo, ang isa sa sagradong prinsipyo sa ating konstitusyon ay sinasabi nilang public office is a public trust. Ang lahat ng halal na opisyal ay pinagkalooban ng mandato at tiwala ng ating sambayanan. At ang lahat ng ipinagkatiwala sa kanilang pondo ay lahat yan ay pondo ng bayan. At nang sa gayon, titingnan natin kung paano ba nila, no, ginamit or iningatan at papaano nila
uh, ginamit ang pondo ng bayan. Yung kilos nila sa sa paggastos, sa paggamit nito, ito ba ay aayon sa batas na umiiral? At kung hindi yan sang-ayon at mapapatunayan natin na nagkaroon ng kumbaga anomalya or hindi tama or nagkaroon ng personal na paggamit sa mga pera nito, nasisira o masisira ang tinatawag nating public trust. Kaya nga doon yan pupunta doon sa tinatawag na betrayal of public trust, no? Ito bang official na ito ay pinagkanulo ba niya or sinuwalang bahala ba niya ang tiwala na binigay sa kanya ng mga naghalal sa kanya sa pwesto na yon. So, yun ang magiging dapat natin tingnan na itong lahat ng ito ba ay sapat na para sabihin natin na talagang ipinagkanulo tayo ng opisyal na ito. At ang mandato na binigay natin sa kanya ay talagang pinagwalang bahala na niya, no? Betrayed our public trust. So yun ang dapat nating abangan o yun ang dapat nating maging panuntunan moving forward, no, sa impeachment proceedings na ito. Alright, maraming salamat po, Attorney Penny. Yan, muli po si Attorney Rupino Penny Policarpio. Maraming salamat, Bien.